Hindi natalakay ang kontrobersyal na Reproductive Health Bill ngayong araw na ito. Sa Kamara de Representantes po yan, nagkaroon ng tensyon ng kwestiyonin ng quorum sa sesyon. Nakatutok si Maris Umali live mula sa Batasang Pambansa. Maris. Mike, nauwi nga sa tensyon hanggang sa biglaang pag-adjourn ng sesyon ngayong hapon dito sa Kamara. With 155 members, the Chair declares the presence of quorum. Point of order, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise on Point a of order, question Mr. of Speaker. personal and collective privilege. Point of order. But mine is higher. There should be no call of order because there is no quorum. Excuse me, We Mr. are now Speaker. questioning. Majority Leader. Mr. Can I Speaker. finish, Mr. Speaker? It's a point of order. Pagkatapos mag-roll call sa plenaryo ng Kamara ngayong hapon at sabihing 155 ang kongresistang present, kinwestiyon ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang quorum. Kahit daw kasi sinabing 155 ang present at may quorum, hindi raw siya naniniwalang nasa sesyon ang lahat ng kongresistang sinasabing present. Sa bilang daw niya, 111 lang ang present. Ibig sabihin, walang quorum at hindi dapat ipagpatuloy ang sesyon. Pero habang kine-question niya ang quorum, tumayo rin si Pangasinan Representative Kimiko Juanco para questionin kung bakit wala sa agenda ang RH Bill ngayong hapon. Napagkasunduan ng pamunuan ng Kamara na hindi muna isama sa agenda ang RH Bill, kaya nais niyang humingi ng paliwanag. Ayaw tila nagkakataasan na ng boses, nagsisigaw si Representative Rufus Rodriguez at lumapit pa siya sa Secretariat para questionin ang quorum, kaya agad in-adjourn ang sesyon. Ang giit ng anti-RH Bill, walang kaso kung umusad ang period of amendments, basta't siguruhing tama ang quorum, lalo't mahalagang panukalang batas ang pag-uusapan. Nais lang daw ng mga pro-RH Bill, ituloy na ang period of amendments at magkaroon ng konsesyon ng dalawang nagbabangga ang panig. Kahapon nagdesisyon na bumuo ng technical working group ang pamunuan ng Kamara na bubuuin ang mga kinatawan mula sa simbahan, Malacanang at Kongreso para pag-usapan ang amendments at i-redirect ang benepisyo ng RH Bill sa mga benepisyaryo ng conditional cash transfer o yung poorest of the poor. Representative Rufus Rodriguez may have thought that we were doing some kind of sneaky trick here, but we were not, because the RH Bill is really not in the agenda for today, although if you ask my personal opinion, I believe it should. But we will not allow ourselves when everybody sees from the galleries, from you, from the press, you can see that there are no warm bodies. Hindi naman namin talaga iti-take up ang RH because there's an emerging there's an emerging possibility na i-redirect namin ang provision ng RH sa mga poorest of the poor. Mike, bukas ay pagpapaliwanagin ng mga pro-RH Bill itong si Representative Rufus Rodriguez kaugnay nga sa sinasabi niyang pandaraya sa quorum. Handa naman itong panindigan at kukwestiyonin pa rin itong quorum nga ni Representative Rufus Rodriguez. At dahil nga sa nangyayari, walang kasiguruhan kung uusad ba itong RH Bill hanggang sa pag-break ng sesyon sa September 19. Mike? Maraming salamat, Maris Umali.